magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jen Maron Sanchez de los Santos and ako po ay 16 years old lamang po. At yung nag-invite po sa akin ay ang aking tita na si Ronald Sanchez at ang kanyang asawa na si Ate Ivy Sanchez. Yan po. Paano po ako na-invite? Dati po kasi na bata pa lang po ako, nakakapagsimba-simba po ako, nakakasama po ako sa church. Pero po, that time ganun yung, hindi pa po ako ganun ka-matured, hindi ko pa po alam yung mga ganung mga salita. Tsaka hindi ko din po masyadong naiintindihan po that time. Tapos yun po, nung may Bible conference po, sinabihan po nila ako, chinat po nila ako na sumama daw po ako. Tapos ginrab ko po siya kasi gusto ko din po talaga matutunan yung mga gantong yung mga yung Bible study po. Yun po. Yung paniniwala ko po dati, mix po kasi siya eh. Parang may mga nakakasama po kasi akong iglesia, katoliko, na na-influensyan din po ako na ganun magsamba, na dati parang magsamba ka lang, okay na yung ligtas ka na po, wala ka ng kasalanan, na purihin mo lang siya, purihin mo lang si Lord na ganito, na kailangan maging mabait ka, hindi ka gumawa ng mga kasalanan, ganun po. Tapos, nung nag-start po ako ng mag-BIT, nung day 1 po is more an introduction po siya sa kung ano po yung parang nilalaman ng Bible. Tapos, yun po, nung day 1 po, naguguluhan po ako kasi ang dami pong nag-shuttle po yung mga tanong sa utak ko na hindi ko po alam kung ano yung mga kasagutan dito. Tapos nagtatanong po ako, tapos sabi po nila na ikaw lang din naman makakaalam at makakabatid niyan. Pakinggan mo lang. Tapos yun po, pinakinggan ko po. Tapos yung date po yun sa creation kay God, yung paano ginawa ni God yung 6 na araw niya po ginawa lahat. Sobrang nakakabilib po talaga. Mapapasabi ko po talaga na grabe. Kahit sinong tao, walang kayang gumawa nun or grabe ka po talaga. Yun po. Tapos, yung paano ko po siya nabatid ko po siya sa pamamagitan ng pakikinig at nasabi ko, at pamamagitan po ng pakikinig na may sinabi po doon ni Mr. Ken na nung una pa lang po, ligtas na kami. Ngunit kailangan pa po namin manampalataya kay Lord. Maniwala sa salita niya. Maniwala sa Bible na totoo po talaga ito. Yun po. Nabatid ko po yung kaligtasan ko na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na una pa lang po na itinubos niya na po tayo. Nagpapako po siya sa krus para po sa mga kasalanan ng mga tao, sa mga kasalanan po natin. Kaya yun po, sobrang naliwanagan po ako nung kahapon po. Sobrang naliwanagan po ako, tsaka po parang ansaya po sa feeling ko noon na ganun po pala yung mga sacrifice ni Lord para sa atin, na grabe po yung mga plano niya na sobrang makakabuti po talaga sa lahat po. Yun po. Tapos yung Bible verse po na tumatak sa akin is yung Isaiah chapter 53 verse 5, yung ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tapos dito po, umiyak po, parang nagising po talaga ako dito na grabe po yung sacrifice ni Lord para sa atin, na nagpapako talaga siya sa krus, tapos nagsigaling na natubos po yung mga kasalanan natin. Yun po. Tapos yung desire ko po, gusto ko pong i-invite yung family ko, lalo po yung mga hindi naniniwala talaga sa may iba-iba pong silang pinaniniwalaan, katulad na naman ng iba't ibang religion po na kanilang pinaniniwalaan. Gaya na po ng pamilya ko, iba't iba po kasi kami ng religion sa side ng papa ko. Kaya
gusto ko pong i-share yung mga natutunan ko sa kanila na maengganyo sila na sumama din po sa mga gantong conference. Yun lang. At saka po, kahit alam ko naman pong mahirap, pero as long as tinatry ko po is, as long as tinatry ko po and never po ako mag-give up sa kanila. Kasi gusto ko po silang maligtas o mapasama din sa akin, sa langit, mapasama po sa langit. Kasi ayoko din po makita na balang araw nasa langit pa ako tapos sila naghihirap. Kasi po, imagine sa impyerno habang buhay ka na doon, hindi ka na po mababalik pa. Hindi ka, paulit-ulit ka pong mamamatay na hanggang buhay ka na po nun doon. Kaya, yun po.